Bawat hibla ng buhay ay may tinatagong liwanag. Sa channel na to, malalaman ang tunay na kwento. Mula sa simula hanggang sa wakas. Ihanda ang sarili sa mga bagong kaalaman. Panoorin natin ang video ng Mensahero ng Silangan. Masayang balita, mga Oferians. Ito ang karugtong ng video tungkol sa pag-revise ng Biblia na gagawin ng China. Nakalagay po sa description ang link kung hindi pa napapanood ang unang bahagi. Payo namin, panoorin nyo rin ang ibang series ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Sa unang pagkakataon, tahasang nireject ng isang bansa sa silangan ang Bible ng mga Europeans. Maliit na bagay kung religious organization lamang ang nag-reject, ngunit ibang usapan kung mismong pamahalaan ng isang bansa ang nag-reject. Kung natatandaan pa, mismong hari ng England ang nagdeklara sa King James Version bilang official Bible. Ang Nova Vulgata naman ay mismong canonized ng Roma. Pareho silang European Bible. At ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, pareho silang rejected ng isang bansa. Maituturing ito na isang hamon sa pinagsamang biblical authority ng Roman Catholic at Protestant churches na gumawa ng European Bible. Hindi nakakapagtaka kung bakit sa muli babatikusin ang China ng buong Kristendom. Binasa namin ang mga reaksyon at mga komento sa unang bahagi upang matalakay ang pinakamahalaga at relevant na comment. Isa sa kapansing-pansing comment ay, wala daw karapatan ang China na mag-revise ng Bible. Huwag nyo sanang kakalimutan na ang unang nag-revise ng Biblia sabay sa pagsasalin ay ang mga Greeks. Kung ilalagay natin ang parehong argumento, ano naman ang karapatan ng mga Greeks na i-revise ang Biblia? Wala din, di ba? Huwag tayong double standard na kapag taga-kanluran ang gumawa, pwede, at kapag taga-silangan, hindi pwede. Kung hindi pinakialaman ng mga Greeks at Romans ang Biblia at hindi nila sinakop ang Israel ni Jacob, malaya sanang kumalat sa buong mundo ang Biblia na hindi kailangan ang pagbubuwis ng buhay. Hindi sana nagkaroon ng Inquisition. Hindi sana nangyari ang mga pinagdaanan ni John Wycliffe, William Tyndale, Thomas Cranmer at Martin Luther at lahat ng mga martyrs. Documented history yan. How can we deny? Sobrang baluktot lang ang utak ng mga taong pilit na itinatanggi ang katotohanan. Ngayon, anong karapatan meron ang China para retokihin o ayusin ang Biblia? Tandaan natin, ang Biblia ay literatura ng mga Hebreo. Ang mga Hebrew ay mga Shemites o Semitic. Ang China ay Hebrew roots. Kung kaya sila ay mga Shemites o Semitic din. Hindi nyo pa rin ba napapansin na ang China ang tumutulong sa mga lahi ng Jacob Israel sa Africa? May karapatan sila? Yes, common sense. Ngayon, tingnan naman natin ang mga Europeans. Shemites ba sila? Hindi. Hebrew ba sila? Hindi. European ba ang mga tunay na Hudyo? Hindi. Ngayon, sino ang mas higit na may karapatan? Yung mga may dugong Hebreo. Yan ang nagbibigay ng karapatan sa China.
Sa isang aspeto, ang Biblia ay maituturing na cultural heritage ng mga Hebrews. Kinuha lang nung mga Greeks at Romans tapos ngayon ang mga Hebrews na ang walang karapatan? Analysis lang po, palutangin natin ang katotohanan at katwiran. Kung tutuusin, hindi naman talaga ang Biblia per se o ang religion ang inaayawan ng China. Klaruhin natin ang punto nila para maunawaan. Number 1, ayaw ng China ng isang religious group na maaaring pagmula ng paglaban sa pamahalaan. In short, destabilization. May rason ba? Yes. Tingnan nyo ang nangyari sa ancient Europe. Sa Pilipinas, paano tayo sinakop? Relihiyon, di ba? Nakikita ba ng China ang struggle ng Pilipinas sa pakikialam ng simbahan? Yes. May consular office sila dito sa Pilipinas kaya alam nila kung ano ang nangyayari kahit ngayon sa kasalukuyan. Number 2, ayaw ng China ng mga religious organization na may link or may ugnayan sa western parts ng mundo. Bakit? Kasi pwedeng gamitin ang grupo na nasa loob ng China para magkilos protesta laban sa gobyerno. In short, pagmumula ng gulo. Number 3, ayaw ng China na mawawala ng tiwala ang mga tao sa gobyerno dahil sa pag-uudyok ng mga religious leaders mula sa labas gamit ang mga doktrina. Realistic ba ang apprehensions ng China? Yes, maraming bansa sa Europe ang nakaranas ng ganyan noong Dark Ages. Religion ang pinauna upang pabagsakin ang pamahalaan. Nabaling ang suporta ng mga tao sa relihiyon at pinabayaan ang kanilang gobyerno. Magpapauna tayo. Hindi natin sinasabing tangkilikin natin ang uri ng gobyerno ng China at maging communist na rin tayo. Hindi po ganun. Ngunit, hindi rin tayo pwedeng mag-expect sa China na maging democratic sila. Bakit? Pinaghirapan na nila ng mahabang panahon upang mabuo kung anong sistema meron sila ngayon at isa na sila sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Kaya pinangangalagaan nila yan. Kung uudyo ka ng Western world ang mga tao na maging democratic ang pananaw, magkakaroon ng civil disobedience sa China. Yan ang ayaw ng gobyerno dahil guguho ang kanilang pinaghirapan. Socialism and communism ang nagpaunlad sa kanila. Let's face and accept the truth. Ang problema ganito, itong mga relihiyon ay nagpupumilit pa ring pasukin ang China upang magpadami ng members. Palibhasa siguro, masyado nang mahigpit ang kompetisyon sa democratic world. Ang dami ng religion. Kumbaga sa marketing, ang tingin nila sa China ay fresh and untapped market. Dahil hindi nila mapasok-pasok ang China, kaya ngayon, inaatake nila at pinuputakte ng kung ano-anong intriga on the grounds of religious freedom. Yan po ang totoo. Huwag tayong magmaang-maangan. Sa mga Bible enthusiasts, mga nag-claim na sila ay marurunong, huwag niyong aakalain na ang Western democratic style lang ng gobyerno ang pinagpapala ng langit. Maling-mali kayo dyan. Maraming konkretong halimbawa sa Biblia na hindi democratic kundi socialist ang pagpapatakbo ng pamamahala mula pa noong lumabas sa Egypt ang mga Israelites panahon ni Moses. Ganon din sa panahon ni King Saul, King David, King Solomon. Socialism ang pinaiiral nila. Suriin natin ang Biblia. Maghanap nga tayo kahit katiting na palatandaan na democratic government nga ang pinaiiral ng Israel noon sa kapanahunan ng ating mga propeta. Meron ba sa Biblia na pahiwatig na kung ano ang gusto ng mga tao ay yun ang masusunod? Kung anong paniniwala ang gustuhin nila, yun ang masusunod? Wala, di ba? Konkret ang mga batas na sinusunod ng mga Israelites ni Jacob. Hindi subject to individual or sectarian interpretation. In short, walang religious freedom. Huwag po kayong maghahanap ng turo sa Biblia na merong religious freedom at wala kayong matatagpuan.
Noong nasa wilderness pa ang mga Israelites, kinakalaban na nila si Moses. Gusto nila ng emancipation. Gusto nilang maging free. Ano ang ginawa sa kanila? Ipinatuklaw sila sa ahas. May pangyayari din na bumuka ang lupa at nilamon yung mga nagrereklamo, yung mga rebellious. Hindi natin masasabing demokrasya yan. Hindi pwedeng umiral ang protesta at rally-rally sa kapanahunan ng mga Israelites. Wala pong ganyan sa Biblia. Noong wala pang hari ang Israel, ang pamamalakad ay direktang idinadaan sa mga propeta, gaya ni na Samuel bilang leader. Noong tumanda na si Samuel, ipinalit niya ang kanyang mga anak na sina Joel at Abijah. Ngunit nagkaroon ng corruption at mga injustices. Dahil dyan, pinuntahan si Samuel ng mga elders mula sa iba't ibang villages ng Israel. Humihingi sila ng hari. Nanalangin si Samuel sa Elohim at sinabi niya ang hiling ng mga tao. Ang sagot ng Elohim ay ganito, "Ako ang nireject nila bilang hari." At sinabi ng ama na kung bibigyan sila ng hari dahil gusto nilang gumaya sa ibang bansa, kukunin sa kanila ang mga panganay nilang anak upang magsilbi sa hari. Kukunin din ang 10% ng kanilang mga ani at hayop para sa hari. At sila ay magiging slaves ng hari. Sa kabila ng sinabi ni Samuel, ginusto pa rin ng mga elders na magkaroon ng hari. Ngayon, ipinatawag ni Samuel ang mga tribo. Nabunot ang tribo ni Benjamin. Mula doon, nabunot ang clan ni Matri. Mula naman sa clan ni Matri, nabunot ang pamilya ni Kish. At sa pinakahuli, napili at naproklama si Saul. Sa muli, may mga nagrereklamo pa rin bakit si Saul ang napili. So makikita natin na puro reklamo-reklamo ang ginagawa ng mga tao. Tandaang mabuti kung paanong proseso ang pinagdaanan bago napili ang hari. Wala pong kampanyang nangyari, walang mga party list, walang eleksyon, at hindi po nagbutuhan ang mga tao. Si Prophet Samuel ang nag-facilitate sa pagpili ng hari para sa Israel ayon sa instruction ng Elohim. Lumalabas na ang unang human king ng Israel ay si Saul. Ngunit dahil sa kanyang paglabag sa utos, siya ay papalitan. Ang buong kwento tungkol kay Saul ay matatagpuan mula sa 1 Samuel chapter 10. Sa muli, inutusan na naman si Samuel na puntahan at i-anoint ang susunod na hari. Pansinin na iba ang proseso ngayon. Inutusan ng ama si Samuel na lagyan ng anointing oil ang kanyang horn at pumunta sa pamilya ni Jesse sa Bethlehem. Isa sa mga anak ni Jesse ang hihirangin bilang pangalawang hari. Ngayon, isa-isang pinadaan sa harap ni Samuel ang mga anak ni Jesse. Ngunit wala sa kanila ang gusto ng Elohim. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Ito na ba lahat ang mga anak mo?" Wala sa kanila ang gusto ng Elohim. Kaya sabi ni Jesse, meron pang isa, yung bunso, na nagpapastol ng mga tupa nasa ilang. Dagling iniutos ni Samuel na tawagin ito. Noong dumating si David, sinabi ng Elohim kay Samuel, "Ito yon, i-anoint mo bilang papalit kay Saul." At sa oras din yon, iniwan si Saul ng spirit ng Elohim at lumipat kay David. Kahit anointed na si David, hindi agad-agad nakaupo o nailuklok sa trono. Marami pang pinagdaanan dahil nasa pwesto pa si Saul. Kumbaga, ayaw niya pang bumaba. Sa panahong yun, hinahamon ng Philistine sa digmaan ang Israel. Pambato nila si Goliath na sinasabing higante. Pero, gaya ng ipinaliwanag natin noon, ang higante ay isang maling translation ng mga Greeks. Si Goliath ay anak ng Nephilim. Si Goliath ay isang Nephilim human hybrid. Tinanggap ni David ang hamon ni Goliath. Kahit si Haring Saul ay hindi siya naawat. Sa puntong ito, alam nyo na kung paanong napatay ni David si Goliath gamit ang sling na binabalahan ng bato. Naging popular itong si David, bagay na hindi nagustuhan ng hari. Kumbaga, nasapawan kasi siya at ninais niyang mapatay itong si David. Ngayon,
umalis muna si David sa kampo ng Israel. Kumbaga, nag-ingat siya na huwag siyang mapatay ni Saul. Until such time, lumipas ang panahon, napatay si Saul at ang iba niyang anak sa isang digmaan. Pumalit kay Saul ang isa niyang anak, si Ishbosheth. Dahil dyan, nahati ang Israel. May pumanig sa kampo ni Ishbosheth, ngunit ang tribo ni Judah ay nanatiling loyal kay David. Nagkaroon pa ng paglalaban ang dalawang grupo. Kung sa ngayon, parang nagkaroon pa sila ng tawagin nating civil war, parang ganun. Sila mismo sa loob, naglalabanan kung sino ang uupo sa trono. Nanaig ang kampo ni King David. Ngunit, minsan ding nanganib ang kanyang paghahari sa paglipas ng panahon. Meron na rin kasi noong yung kodita-kodita. Sa sitwasyon ni King David, sarili niyang anak ang naghahamon. Yung long-haired niyang anak na si Absalom. Ngunit at the end, to cut the story short, napatay itong si Absalom. Pero hindi dahil iniutos ni King David. Yung may gawa ay yung mga tauhan na lang ni King David. Yun ang may mga pakana. Walang alam si King David. Siyempre hindi ipapapatay ng ama ang kanyang anak. Noong matanda na si King David, iniluklok si King Solomon. Kung naaalala nyo pa, na-anoint itong si King Solomon sa Gihon Spring. Ngayon, itong Gihon Spring ay na-discuss na po natin ito sa Rivers of Genesis. Ito po ay isang maliit na bahagi lamang ng malaking Gihon water system. Balikan nyo na lang po yan kung nakalimutan nyo na. May isang napaka-importante na dapat pansinin. Sa usapang pananampalataya, ang may kapangyarihan sa biblical time ay ang hari. Hindi po kagaya sa mga democratic governments ngayon na hands-off o walang karapatan ang hari o ang presidente kung ang pag-uusapan ay belief system ng bansa. Dahil sa katotohanan yan na nakasaad mismo sa Biblia, walang magagawa itong mga relihiyong ipinaglalaban ang demokrasi o mga religious freedom na yan. Dahil taliwas po yan sa konkretong halimbawa na ibinigay ng Biblia. Yung structure of government, ibang-iba po kung ihahambing ninyo dyan sa democratic form of government. Huwag niyo pong babaluktutin ang sinasabi namin. Wala kaming sinasabi na ang democratic form of government ay masama at ang mabuti ay ang socialist. Ito ay isang pagtatalakay at ito ay isang analysis. Ngayon, paano natin nasabi na ang hari ay may kapangyarihan sa usaping pananampalataya ng isang bansa kung Biblia ang pag-uusapan? Ganito po yun. Sino ang nagpatayo ng Temple of Israel? Hindi ba't si King Solomon? May hiwalay bang relihiyon na nagpatayo nito? Wala. Nagtayo ba ng kani-kanilang templo at mga sekta ang mga Israelites? Hindi. Ministerial and ceremonial functions lamang ang kapangyarihan ng mga pari sa templo. Yung pinaka-administrative at executive control ay nasa hari. Democratic ba yan? Hindi. Huwag po nating guluhin ng kung ano-anong yapi-yapi doctrines ang mga konkretong halimbawa na ibinigay ng Biblia. Huwag pairalin ang hugot dito, tapal doon ng mga talata para lang palabasin ang sariling nais. May konkretong model na ibinigay ang Biblia, yun ang pagtibayin natin. Bakit hindi nila itinuturo na noon sina King David ay walang religious freedom? Hindi pwedeng magreklamo, tagasunod ka lang. Bakit hindi nila tinuturo yan? Kasi ma-face out sila. Yan ang totoo. Sa panahon natin ngayon, anong bansa ang naaayon pa rin sa estilo ni na King David at King Solomon? Hanap po kayo. Buong mundo. Anong bansa ang nagmamatch doon sa style of governance ni na King David at King Solomon? Aralin nyo kaya ang ginagawa ng China at Russia. Sa kasalukuyan, government ng Russia ang nagpapatayo ng mga simbahan sa Russia. Ganon din ang China. Kung hindi man sila ang magpatayo ng simbahan, kontrolado pa rin ng gobyerno ang usaping relihiyon. Monitored ang structure na ganyan o yung
yung arrangement na ganyan ay kagaya kina King David at King Solomon. Ngayon sasabihin nyo, yung mga China niyan, hindi sila Christians. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Let me correct you with that. Russia is Orthodox Church. Hindi makapasok ang ibang relihiyon. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila naniniwala sa Creator. Sa China naman, may pinipili lang silang relihiyon. Kaya itong mga nare-reject, ngawa ng ngawa, punta sila ng punta sa media, kung ano-anong propaganda, kung ano-anong pambabatikos ang ginagawa laban sa China. Tingnan nyo ang mga international media. Bakit nga ba nagpupumilit na pumasok ang mga foreign religions para iligtas daw ang mga tao sa China at Russia? Come on! O sige, kunwari, nabubuhay sila sa kadiliman. Pero dahil ang kanilang system of government ay functionally at structurally katulad ng nasa Biblia, madali sa Elohim na magpatupad ng pagbabago. Hindi po ang relihiyon ang magbabago sa kanila, kundi ang divine power mismo. Wala pong kakayahan ang mga relihiyon na baguhin ang isang bansa. Tandaan nyo po yan. Guguluhin lang nila ang peace and order gaya ng nangyayari ngayon. Tapos uulanin nila ng mga kesyo-kesyo persecution drama. Alam nyo, nakakaumay na ang mga ganyang style, mga ganyang linya. Ngayon, as a whole, pagtabi-tabihin nga natin at pagkumparahin natin, gamitin natin ang status of morality. Nasaan ang naglalakihang Sin City? Yung city ng kamunduhan. Nasa China ba? Hindi. Nasa Russia ba? Hindi. O, nasaan? Amerika at sa maraming bahagi ng Europe na andun ang mga Sin City. Ano ang nangyayari sa religious freedom? Ano ang nangyayari? Di ba? Ang dami nilang mga religion doon. Kasi may religious freedoms doon at may democracy. O bakit nagkaganyan ang mga city nila? Bakit naandun sa kanila ang Sin City? Di ba kayo nag-iisip? Ngayon, ito ang masasabi natin. Bakit hindi nila unahing linisin ang sarili nilang bakuran bago nila pakialaman itong nananahimik sa China? Nag-iisip po ba kayo? Balikan natin ang panahon ni Jonah. Sa mga hindi alam ang kwento tungkol kay Jonah, ito yung prophet na nilunok ng malaking isda dahil ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Ganito nagsimula ang niyan, yung kwento niyan. Inutusan itong si Jonah ng Elohim na pumunta ka sa Nineveh, mag-preach ka doon. Dahil pagka hindi, sisirain ko ang city nila o parang pababagsakin ko ang city nila. Ngayon, itong si Jonah ay natakot pumunta sa Nineveh. So, ang ginawa niya, sumakay siya papuntang Tarshish. O, pagdating sa laot ng dagat, yun, nagkaroon ng malakas na bagyo. At lumabas na itong si Jonah ang dahilan bakit nagkakaganon. So, sabi ni Jonah doon sa mga crew ng barko, ihulog niyo ako sa dagat, matitigil ang bagyo. So, ganun nga ang ginawa sa kanya. Inihulog siya sa dagat. Ngayon, may nakaabang na doon na isang malaking isda at siya ay nilunok. Take note ha, wala pong sinabi sa Biblia kung anong isda yun, kung balye naman yun, kung yun ba ay pating. Wala pong sinabi, basta sinabing malaking isda. Ngayon, ano ang nangyari kay Jonah matapos siyang lunukin ng isda? Nag-stay siya doon sa loob ng isda ng 3 araw. At pagkatapos, iniluwa siya sa dalampasigan. Malapit na sa Nineveh o kung lugar na yan ng Nineveh. Basta andun na siya. Malapit siya doon iniluwa nung isda. Kaya itong si Jonah ay nag-preach na sa Nineveh. Noong nakarating sa hari ang mensahe ng Elohim sa pamamagitan ni Jonah, agad naglabas ng kautusan ang hari na mag-fasting ang buong city, magsuot ng sackcloth, maglagay ng ash sa katawan o sa ulo at mag-repent, humingi ng tawad, sundin kung ano ang gusto ng sinasabi ng Elohim ni Jonah. So, ano ang resulta? Winasak ba ang city ng Nineveh? Hindi. Ngayon,
Bakit nangyari na nailigtas ang city? Tingnan nyo sa isang anggulo. Kasi po, noong sinabi ng hari na mag-fasting kayo, mag-repent kayo, magsuot kayo ng sackcloth, humingi kayo ng tawad, sundin kung ano ang sinasabi ng Elohim ni Jonah, sumunod ang buong kaharian, batas ang salita ng hari sa usaping pananampalataya. Walang nagrally at nagsisigaw ng religious freedom sa kalsada. Dali-daling nagsunuran ang mga tao. So, at the end, hindi na parusahan ang buong city ng Nineveh. Ngayon, dalhin natin sa kasalukuyang panahon. Mag-case scenario tayo. Kunwari, parehong makasalanan ang bansang China at Pilipinas. At parehong binigyan ng iluhim ng 30 days. Final warning, lulusawin ko kayo kung hindi kayo magbabago. Ipinadala sa isang prophet ang mensahe at sabay na natanggap ng mga presidente. So natanggap ng presidente ng China at saka ng presidente ng Pilipinas ng sabay. Sino sa palagay nyo ang higit na makakatupad sa utos? China ba o Pilipinas? China. Bakit? Aba, pag lumabas si President Xi sa television at nagsalita, "This is your president. Ito ang utos ko. Mag-fasting tayo, magsuot tayo ng sackcloth at sambahin ang tunay na Elohim." Susunod ba ang bansa? Susunod ba yung mga tao? Yes, walang pwedeng pumalag. Sa Pilipinas, ano kaya ang senaryo? Aba, sa sobrang dunong ng mga Pilipino, ayun, may lumipad na papuntang ICC. Magfa-file na ng complaint sa Rome Statute. May nag-organize na ng rally doon sa EDSA. May naghain na ng impeachment case laban sa presidente sa Congress. Unconstitutional, human rights, religious freedom, diktadoria. Ngayon, alam nyo na kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Yan ang kaibahan ng Russia at China kung ikukumpara sa atin and the rest of the democratic world. Nakahanda ang China at Russia na tumanggap ng drastic directives o instructions mula mismo sa King of Kings. Ngayon, alam nyo na kung bakit sila ang lumilitaw na instrumento upang maging witness sa mundo. Sa patuloy na paggulong ng ating pagsasaliksik, napag-alaman natin na itong dalawang bansa ang hindi nagpasakop sa government system ng Mystery Babylon. Kaya huwag po nating huhusgahan agad ang dalawang bansa na yan just because taliwas ang kanilang pananampalataya sa doktrina ng mga religions. Naka-standby mode sila at nakahandang ipatupad ang anumang utos mula sa taas. Miracles can easily work sa isang obedient population. Tandaan nyo po yan. Nakaprogram kasi ang collective consciousness ng mga tao na sumunod anytime kung ano ang instruction na manggagaling sa taas. Ang layo natin sa kanila. Ang consciousness natin ay naiprogram to reject, complain, resist. Dahil hindi yan ang naaayon sa freedom. Yan ang kaibahan natin. Naluto kasi tayong mga Pilipino sa self-governance from the people, by the people, and for the people. Bumalik kaya tayo sa Genesis. Hanapin nyo doon kung kanino yan galing. Kay Cain, the rebellious Cain. Yan din ang dahilan bakit bumagsak si Adam and Eve. Gusto nila ng self-governance. Yan ang totoo. Saan galing ang essence of democracy and freedom na mag-create ng kung ano-anong relihiyon? Sige nga po. Sa Greeks, saan ba galing ang serpent worship? Sa Greeks, saan galing ang doktrina na ipasok sa Biblia kung saan naging serpent ang itinaas ni Moses? Yun ang symbol of salvation. Saan galing yan? Sa Greeks. Sino pala ang nagtuloy ng Babylonian system mula kay Cain? Greeks. Sino ang unang nag-translate ng Bible mula sa Aramaic Hebrew? Greeks. And finally,
Saan ba ang naging cradle of Western civilization? Greeks. Yan ang mystery ng Babylon. Maliwanag, mula sa form of government, ideology, philosophy at doctrines ay Babylonian. Naipasok nila yan sa Biblia, naipasok sa mga bansa, ngunit pumalag si China at si Russia. Ayaw namin. Sana magkalinawan tayo. Ngayon, merong sinasabi sa Revelation 17. Ipinakita kay John Revelator ang isang babaeng patutot kung saan nagkasala ang mga hari at mga bansa. Sa forehead ng patutot, nakasulat ang Mystery Babylon, Mother of Harlots. Pagdating mo naman sa Revelation 18:4, ganito ang nasusulat. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues. Sinasabi ng verse na umalis kayo sa sistema, lumabas kayo. Huwag niyong tangkilikin para hindi kayo madamay sa kanyang mga kasalanan at parusa. Ngayon, kung magmumuni-muni tayo, tinangkilik ng buong mundo ang Western culture, philosophy, and religion. In short, yung Babylonian system yan. Ngunit, taliwas naman ang ginawa ng Russia at China. Nagsara sila ng pintuan at mga bintana nila. Ang tingin nila para itong pollution. Hindi kayo pwedeng pumasok sa amin. Ayaw namin sa inyo. Yan ang Russia at China kung titingnan mo mula sa biblical na aspeto. Ano lang ang kulang sa kanila? Ang pangalan lang ng Elohim. Ngunit, madali na yan sa Elohim kung paano niya ipapakilala ang kanyang sarili sa dalawang bansa. At madali ding maipakilala ng mga pinuno nitong bansa sa kanilang mga tao. At dahil ang mga tao nila ay trained and programmed na maging masunurin, mabilis ang implementation down to the grassroots. So ano ang ini-expect niyong makikita? Parang Nineveh sa panahon ni Jonah. That is how the divine power will work. Mauulit ang Nineveh phenomenon. Balikan natin itong topic. Itong pagpaparevise ng China sa Biblia ay isang paunang palatandaan na unti-unti na nilang tinititigan, ano ba itong Biblia na to? Unti-unti na nilang madidiscover ngayon ang totoong sila bilang mga Shemite at Hebrew. Malalaman na nila na ang kanilang mga ginagawang pagtulong sa lahi ni Jacob sa Africa ay naitakda pala sa Biblia na hindi nila alam. Ngayon pa lang sila nagsisimula, pinapareview nila. In short, unti-unti nang makikilala ng China mula sa biblical perspective kung ano ang relasyon nila sa mga Africans at sa mga Pilipino. At yan ang nakikita natin sa mga pangyayari na gumugulo ngayon. Lahat ay umaayon sa propesiya. Sa puntong magising ang China, doon matutupad ang sinasabi sa Biblia na may anghel na lulutang mula sa silangan. Dala ng anghel ang seal of the living Elohim. Madali nilang mahanap ang 12 tribes ng Israel ni Jacob dahil konektado na sila sa Africa. Babangon ang 12 tribes ni Jacob. Ang tinutukoy ko po dito yung totoong 12 tribes of Israel ha. Hindi yung mga matatangos ang ilong. Hindi po yun ang tinutukoy ko. Hindi po yung mga Hollywood stars na nagkukunwaring mga Hudyo. Ngayon, may maganda ding naidulot ang pagpursige nitong mga sekta na pumasok sa China. Bakit? Nakalampag nila ang pamahalaang China na titigan ang Biblia. Yan ang nakikita natin na parang naging advantage. May ituturing yan na isang bahagi ng proseso, a process of awakening for China. Tutuldukan natin ang video na ito sa pagkakaunawa na ang China ay hindi nagpasakop sa Babylonian world system, kung kaya ganyan ang attitude nila sa mga relihiyon na ang doktrina ay galing sa Western civilization. Ang pagpaparevise nila sa Biblia ay isang palatandaan
na tinititigan na nila ngayon ang nilalaman ng Biblia. Kailangan nating tulungan sa panalangin na magawa nila ng tama at gabayan sila ng Elohim sa gagawin nilang pag-aaral, pagrepaso at pagrebisa sa Biblia. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga videos. Paalala lang po sa mga bagong subscribers, mga bagong manunood natin, na sundan nyo po ang tamang sequence ng mga video. Nilagay na po natin sa description ng bawat video ang tamang pagkakasunod-sunod. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians. Naniniwala po ako na ikaw na nanood ay maraming katanungan at unti-unting nabubuksan ang iyong diwa. Kung nais mong magpatuloy, subaybayan ang nasabing video ng Mensahero ng Silangan. I-follow lang ito, i-share at i-subscribe. Maraming salamat po.